Tiniyak naman ng Malacanang na mahigpit pa rin nakatutok ang pamahalaan sa pagtugon sa pangangailangan ng mga naapektuhan ng mga sakunang tumama sa bansa. Alinsunod dito sa mandato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking may aabot ang pangangailangan ng mga biktima ng kalamidad. Narito ang report. Buong puwersa ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtugon sa mga lugar na sinalanta ng Super Typhoon Uwan. Sa patuloy na aksyon ng pamahalaan, unti-unti nang bumabalik sa normal ang supply ng kuryente at komunikasyon sa mga apektadong komunidad. Dahil sa aktibong aksyon ni Pangulong Marcos Jr. sa mga lugar na tinamaan ng Super Typhoon Uwan, umabot na sa mahigit 60% ng mga apektadong lugar ang naibalik ang supply ng kuryente. Sa ulat ng Department of Energy sa pangungunang Secretary Sharon Garin, nasa 454 out of 712 municipalities na tinamaan ng Super Typhoon Uwan ang agad na nagkaroon ng kuryente matapos na ang pananalasa ng bagyo. Samantala, ayon kay Department of Information and Technology Secretary Henry Aguda, naibalik na rin ang linya ng komunikasyon sa ilang lugar, habang patuloy pa rin ang restoration efforts sa iba pang lugar. Sa report ng DICT kaninang alas 8 ng umaga, nasa 82% nang nakabalik ang signal ng Smart, 77% sa Globe, 63% sa Dito, at 79% naman sa Converge. Iniulat din ng Malacanang na maagap na naihatid ang karampatang tulong pinansyal sa mga biktima ng bagyo. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, nakapagbigay na ng pamahalaan ng 324.1 million pesos para sa mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Tino. Nagpaabot din ang pamahalaan ng 48.9 million pesos sa mga pamilyang tinamaan ng Super Typhoon Uwan. Tiniyak ng palasyo na patuloy ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa mabilis na rehabilitasyon sa mga lugar na tinamaan ng Super Typhoon Uwan. Nauna sa mga balitang totoo at laging bago, Zai Chua, Alauna sa Balita, Congress TV.